Madalas ka bang napapasobra sa pag-scroll sa phone mo kahit puro masasamang balita ang nakikita mo? Isipin mo ito, nakahiga ka na sa kama, nagche-check lang ng phone bago matulog. Tapos, hindi mo na malayan, ilang oras ka na palang nagbabasa at nanonood ng mga balita tungkol sa digmaan, sakuna, politika, at lahat ng masasamang nangyayari sa mundo. Nakakaramdam ka na ng kaba at pagod, pero tuloy mo pa rin ang scroll mo. Ang tawag dyan ay doom scrolling. Ito ang habit ng paulit-ulit na pagtingin sa mga negatibo o nakakadepress na content tulad ng digmaan, krimen o problema sa mundo. Nakaka-stress pero hindi mo pa rin mapigilan. Ayon sa isang pag-aaral ng Texas Tech University, ang sobrang konsumo ng masasamang balita ay nauugnay sa pagtaas ng stress, anxiety at pisikal na sintomas gaya ng pagkapagod at sakit ng ulo. Ayon naman sa Harvard Health, ang doom scrolling ay nagpapataas ng fight or flight hormones tulad ng cortisol at adrenaline na nakakapagpabigat ng isip at katawan. Nakakaapekto ito sa iyong mood, tulog at maging sa mental at physical health mo. At kapag naman puro memes at random na content ang pinapanood mo ng sunod-sunod hanggang sa mawalan ka na ng gana na mag-isip at gumawa ng iba pang gawain, ang tawag naman dyan ay brain rot. Sa Gen Z at tinatawag na internet culture, ang brain rot ay overconsumption o sobrang tagal na panonood ng paulit-ulit, mababaw, magulo o walang saysay na content online hanggang sa parang manhid na ang utak mo. Kapag nasobrahan, syempre, nakakasama. Nawawalan ka na ng focus, nawawala ang motivation, hirap mag-isip ng malalim, parang lutang o foggy ang utak. Masaya sa simula, pero kapag sobra, napapagod ang isip mo. Nahihirapang mag-concentrate at parang lutang. Mas delikado pa ito sa mga bata dahil ang utak nila ay nasa proseso pa ng pag-develop. Kaya mas malakas ang epekto ng doom scrolling at brain rot sa kanila. Maaaring makaapekto sa pag-aaral, pag-iisip at pakikitungo sa iba. Ang higit sa 4 na oras ng screen time araw-araw sa mga kabataan ay konektado sa 35 to 88% na mas mataas na posibilidad ng depresyon, anxiety at stress. Base ito sa isang malawakang pag-aaral sa Brazil. Kaya, maging balanse. Magpahinga sa screen, magbasa, makipagkwentuhan, magdasal, maging present lagi. Alagaan ang iyong isipan. Kung anong itinatanim sa isipan mo, yun ang lalago.